Ito ang pinakatahimik na bahagi ng NBA kalendaryo, pero may mga gawain pa rin kailangang tapusin para sa ilang mga teams kahit papaano. Habang karamihan sa malalaking galaw ngayong tag-init ay ginawa na mahigit isang buwan na ang nakalipas, may mga restricted free agents pa rin nasa alanganin, unrestricted free agents sa merkado, mga kandidato para sa extension at mga kandidato para sa trade. May mga kuponang kailangang punuin pa ang kanilang roster, may iba namang sobra-sobra ang kontratang manlalaro, at may isa pa ring kuponang may hindi pa nagagamit na malaking salary cap space. Magsimula tayo sa kuponang pang-anim sa pinakamalaking may dapat ayusin ngayong off-season. Pang-anim, Utah Jazz. Puno na ang 15-man roster ng Utah sa ngayon. Wala masyadong ingay tungkol sa posibleng Lauri Markkanen trade kamakailan, pero may isa pang big man na kayang mag-stretch ng floor na malamang ay lilipat. Si Kevin Love. Magiging 37 taong gulang na si Love ngayong Setyembre at nasa huling taon na ng kanyang $4.2 million contract. Nakuha siya bilang bahagi ng Norman Powell at John Collins na deal at hindi siya akmang-akma para sa nagre-rebuild na Jazz. Kung hindi makahanap ng matinong trade ang front office, maaaring magka-buyout si Love. Kasama sa parehong trade, nakuha rin si Kyle Anderson na 5 taon na mas bata kaysa kay Love at may utang na $18.9 million sa susunod na 2 season. Hindi ko sinasabing ititrade ng Utah si Anderson, pero makatuwirang isipin na available siya. Ang dahilan kung bakit kasama ang Jazz dito ay hindi lang dahil maaring i-release nila ang 1 o 2 veterano. Kasama sila rito dahil maliban sa Brooklyn Nets, sila ang may pinakamalaking spending power sa liga. Sa deal kay Collins, nakakuha sila ng $26.6 million trade exception at pwede nila itong gamitin nang hindi man lang lalapit sa first apron. Pang-5, Charlotte Hornets. Tiningnan mo na ba ang roster ng Hornets kamakailan? Ang weird, may 18 manlalaro silang may kontrata at isa sa 2 non-guaranteed deals nila ay kay Musa Diabate na maaring maging starting center nila. Yung isa ay kay Daquan Jeffries. Nakakuha ang Charlotte ng 2 second round picks mula sa Milwaukee Bucks kapalit ng pagtanggap sa $9.4 million expiring contract for Pat Connaughton. Isa siya sa pinaka-obvious na buyout candidates sa liga pero hindi pa siya nawa-waive o binabayaran. Bukod sa kakulangan nila sa center, maliban kay Diabate, ang mga option ay si Mason Plumlee na veterano at si Ryan Kalkbrenner na number 34 pick. Bigla silang napuno ng mga ball handling guard. LaMelo Ball, ang bagong kuhang si Colin Sexton, ang resigned na si Tre Mann, ang bagong pirma si Spencer Dinwiddie at ang nagbabalik na si Nick Smith Jr. plus ang standout nila sa Summer League, si KJ Simpson sa isang two-way deal. Maaaring i-waive ng Charlotte sina Connaughton, Smith at Jeffries bago magbukas ang season, maliban na lang kung gumawa sila ng mas malaking galaw na magbubukas ng roster spot. Ang pang-apat na team ay ang Brooklyn Nets. Ginamit ng Nets ang bahagi ng kanilang cap space para saluhin ang mga kontrata ni na Michael Porter Jr. at Terrence Mann at para makuha rin ang 2032nd first round pick ng Denver Nuggets at ang pick na naging si Drake Powell, pero hindi pa nila nagagamit lahat. Ang eksaktong natitira ay nakadepende kung ano ang mangyayari kay restricted free agent Cam Thomas. Ang qualifying offer ni Thomas ay nagkakahalaga ng $6 million. Ayon sa The Steinline, hindi raw handa ang Brooklyn na bayaran si Thomas ng higit sa halaga ng non-taxpayer mid-level $14.1 million per year. Kalahati lang ito ng hinihingi ni Thomas. Katulad ng Golden State kay Kuminga, nag-offer daw ang Nets ng 2-year deal kay Thomas na may team option sa ikalawang taon. Sina Day'Ron Sharpe at Zaire Williams ay napabalitang pumayag na sa 2 taong $12 million contract pero hindi pa rin sila formal na nagre-resign. Sa teorya, kung isa sa kanila ay pipirma gamit ang room exception at tatanggap si Thomas ng qualifying offer, maaaring magkaroon ng halos $37 million cap space ang Brooklyn, pero kailangan nilang i-cut ang lahat ng non-guaranteed players sina Keon Johnson, Jalen Wilson, Tyrese Martin at Summer League standout na si Drew Timme. Kung bumalik si Thomas, isa o ilan sa kanila ay kailangang i-cut sa training camp o kailangan maghanap ng ibang paraan ng Brooklyn para magbawas. Kasama sina Sharpe at Williams at hindi pa isinasama si Thomas, may 16 na players sa roster ang Nets. Kung tatanggap pa sila ng bad money mula sa ibang teams, maaaring lumampas pa sila roon. Pangatlo, Boston Celtics. Hindi tulad ng unang 2 koponan sa listahang ito, hindi kailangang maghanap ng depth pieces ang Boston.
Kahit na i-waive nila si JD Davison, may 12 guaranteed contracts pa rin sila, 2 non-guaranteed deals, Jordan Walsh at Neemias Queta, na posibleng maging starting center nila, at isang Exhibit 10 contract, Hayden Gray. Ang dahilan kung bakit kasama ang Celtics dito ay iba. Sa kabila ng hindi pagiging contender pansamantala, sobrang mahal pa rin nila. Nakatipid ang Boston ng malaki sa trades para kina Kristaps Porzingis at Jrue Holiday, pero nasa $18 milyong pa rin sila sa taas ng luxury tax threshold. Kaya may mga chismis tungkol sa posibilidad na i-trade nila sina Anthony Simons at Georges Niang bago magsimula ang season o bago ang trade deadline. Pareho silang nasa expiring contracts, $27.7 million para kay Simons at $8.2 million for Niang. Kamakailan lang sinabi ni Team President Brad Stevens na hindi prioridad ang pagbawas ng gastos. May mga benepisyo sa pagbaba sa tax line pero hindi iyon ang prioridad. Ang prioridad ay ang tiyaking nasa atin pa rin ang mga future firsts at lahat ng ibang bagay na magagamit natin para magpatuloy sa pagbuo ng team. Ibig sabihin, matapos nilang mapanatili ang kanilang future picks sa Porzingis at Holiday trades, mas gugustuhin nilang huwag basta-basta magbenta ng pick para lang magbawas ng sweldo. Ipinapahiwatig nito na kung magmo-move ng pick ang Boston sa isang Simons deal, gusto nilang makabalik ng player na mas mababa ang bayad kaysa kay Simons at may potential na tumagal sa team. Sa ngayon, hindi ganong kadami ang pwedeng makipag-partner sa ganitong klase ng trade pero meron pa rin. Pangalawa ay ang Golden State Warriors. Technical na wala pang ginagawang roster move ang Warriors ngayong tag-init. Siyam pa lang ang may standard contracts pero may napabalitang deal sila para kina Al Horford at DeAnthony Melton. Nailing sila kina Brogdon at Seth Curry at maraming gustong makuha rin nila sina Amir Coffey at Trey Lyles para sa dagdag na depth. Pero lahat ay naka-hold ngayon dahil sa hindi pa nare-resolbang sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Pinakahuling balita mula ESPN. Nag-offer ang Golden State ng 2-year, $45 million deal for Kuminga na may player option sa ikalawang taon at wala ang de facto no trade clause na kadalasang kasama sa kontrata na may isang garantisadong taon lang. Humihingi naman si Kuminga ng 3 taon at $82 million. At kahit handang magbayad ang Phoenix Suns at Sacramento Kings ng hanggang $90 million, sa loob ng 4 na taon may player option, wala pa ring sign and trade na offer ang mga ito na ikinatuwa ng Warriors. Kung hindi magkasundo si Kuminga at ang front office, maaaring tanggapin niya ang kanyang $7.9 million qualifying offer na may kasamang de facto no trade clause at gagawin siyang unrestricted free agent sa year 2026. Kung gagamitin ng Golden State ang taxpayer mid-level exception para isign si Horford, magiging hard cap sila sa second apron. Kung kukuha sila ng mas mataas na sahod kapalit ni Kuminga sa isang sign and trade, magiging hard cap sila sa first apron. Mayroon silang $8.8 million trade exception from Jimmy Butler deal. Si Gary Payton ay nasa free agent market pa rin, ganun din si Pat Spencer. At ang nanguna sa listahan ay ang New York Knicks. Dinagdag ng Knicks sa sina Gershon Yabusele at Jordan Clarkson pero 12 manlalaro pa lang ang may kontrata sa kanila. Ayon sa French team na Cholet, pipirma si number 51 pick na si Mohamed Diawara sa New York imbes na manatili sa France pero maaaring two-way contract lang ito. Maaaring option ba si Ben Simmons na iugnay siya sa Knicks at kung gusto ni Coach Mike Brown na pabilisin ang laro at gawing mas diverse ang opensa, baka sulit siyang subukan. Pero mas madali sigurong i-integrate ang isang playmaker tulad ni Malcolm Brogdon at may 3 guard na nagtapos ng season sa New York na hindi pa rin pumipirma. Sina Cameron Payne, Landry Shamet at Delon Wright. Nandyan pa rin si Precious Achiuwa na available. Ang Knicks ay hard cap sa second apron at nasa $3.7 million na lang ang natitira. Kung hindi sila makakagawa ng extension para kina Mikal Bridges at Mitchell Robinson, posibleng gumawa muli ang front office ng isa pang trade bago mag-training camp. By the way, naghahanap pa rin ang Knicks ng lead assistant coach. Anong masasabi nyo sa mga teams na ito mga kaibigan?